sa lahat po ng mga tao na tumataan sa buong sanlibutan, sa bawat bansa, bayan at wika, mga kapatid at mga kaibigan, kung paano binati ng ating guro ang kanyang mga alagad sa panahon ng kanyang pangangaral. Gayon din ang pagbating ipinapaabot sa atin buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Kristo. Kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Isang tunay na kagalakan na dumating sa kalooban ng Panginoong Diyos, ang panahon na ang propesiya na ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon ay muling mahayag dito sa bansa ng Pilipinas sa katuparan ng propesiya na sinilita ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Isaya na luluwalhatiin ng kanyang bayan ng Panginoon sa pulo ng mga dagat. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. At bilang katunayan, kung atin pong masikap na sasaliksikin, sa bansa po ng Pilipinas ay nakatala ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na sa katotohanan mga kapatid at mga kaibigan, ito po ay isang non-profit organization. Ito po'y natatangi. Ito po ay hindi nabibilang sa alinmang uri ng organisasyon o kaanib man ng alinmang uri ng sekta o relihiyon o organisasyon. Bagkus ito'y natatangi, nag-iisa at mayroong nag-iisang guro. Yan po ang ating hari, ang nag-iisang saserdote na tumatahan sa banal na bundok ng Sayon. Ito ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya't alinsunod po sa kautusan ng Panginoon na sa ating pangungusap ay patuloy nating alalahanin na ang ating pananalita, ito'y marapat at makatwiran na ang pinagbabasihan natin ay mayroong kautusan at mayroong patotoo. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Upang dumating sa atin ang pagkaunawa, upang dumating sa atin ang malinaw na malinaw at dalisay na pagkaunawa, kagaya ng kung gaano kalinaw ang sikat ng araw sa katanghaliang tapat, gayon po darating ang kaliwanagan ng pagkaunawa sa ating puso at isipan kung sasaysayin natin ang lahat ng mga bagay ayon sa kautusan at patotoo. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, isang dakilang araw po sa ating lahat sapagkat ayon sa kautusan, narito na ngayon ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon bilang patotoo sa lahat ng mga tao na tumatahan sa buong sanlibutan. Ito ang panahon upang patuloy nating bulay-bulayin ang naganap sa panahong nakalipas na sa pamamagitan ng ating pagbubulay-bulay at iginawad naman sa atin ng Panginoon ang Espiritu ng pag-alaala upang sa ating pagbubulay-bulay mga kapatid at mga kaibigan, ihatid tayo sa tumpak na pagkaunawa ng lahat ng mga bagay na sinilita ng Panginoong Diyos na nakatala po sa aklat ng buhay. Ganito po natin sisimulan ang ating pagbubulay-bulay sa araw na ito, mga kapatid at mga kaibigan. Ito pa rin po yung panahon na ang isang anghel ng Panginoon na ang pangalan Gabriel ay nakipag-usap kay Maria. Mayroon pong usapan dito mga kapatid at mga kaibigan na napakadakil at napakahalaga sapagkat dito'y maunawaan natin kung gaano kaganda ang kalooban ng Panginoong Diyos nung isugo niya ang ating Panginoong Jesucristo. Sa aklat po ng Lucas, yun po ang tagpo. Nag-uusap po si Gabriel at saka si Maria. Ganito po ang sinabi ng anghel kay Maria nung panahon po na yun. Sinabi po ng anghel, at narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Yan naman po ay naipaalala na sa atin sa panahon nakalipas. Maliwanag po na Jesus po ang pangalan nung ipaglilihi na Maria ayon po sa kasulatan. Kaya nga nung itong mga tagpo na to, mga kapatid at mga kaibigan, nagkaroon pa ng kagulumihanan ng puso si Maria. Bakit po, mga kapatid at mga kaibigan? Kaya ang ginawa niya, tinanong niya yung anghel. Ang sabi niya sa anghel, at sinabi ni Maria sa anghel, paano mangyayari ito? Sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki. Amen po ba mga kapatid at mga kaibigan? Birhin po si Maria eh. Tapos sasabihin ng anghel na maglilihi siya ng isang batang lalaki. Ba't nga hindi magugulumihanan ang isip ni Maria noong mga panahon na yun? Tumugon naman po yung anghel, mga kapatid at mga kaibigan. Pinayapa niya si Maria dun sa kanilang usapan. Ano po ang sabi ng anghel kay Maria? At sumagot ang anghel, mga kapatid at mga kaibigan, tumugon po yung anghel sa kagulumihanan ni Maria. Paano mangyayari yun? Hindi ba siya nakakakilala ng lalaki? Tapos maglilihi na siya. Ano naman ang sabi ng anghel kay Maria? At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya,
bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka. Ibig sabihin kapatid, ng lililiman ka, unang-una bababa. Saan po ba galing? Sa kaitaasan, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya nga yung sisilang niya anak ng kataas-taasan Amen po mga kapatid at mga kaibigan. At lililiman ka. Ibig sabihin kapatid ng lililiman, iingatan, sasamahan. Ibig sabihin, sasa kanya ang Espiritu Santo. Ipagpatuloy po natin. At sumagot ang anghel at sinabi sa kaniya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman, ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Yamang yung isisilang niya ay manggagaling sa kataas-taasan. At yung isisilang na yun mga kapatid at mga kaibigan ay hindi isisilang ni Maria na galing po sa dugo at laman ni Jose na kanyang magiging asawa nung panahon na yon, mga kapatid at mga kaibigan. Bagkus ito'y magbubuhat sa kataas-taasan, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya nga ang description, kaya naman, ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Nung panahon, nung mga panahon na yon, mga kapatid at mga kaibigan, bilang patutupan ng anghel kay Mary, nagugulmihanan si Mary, mga kapatid at mga kaibigan. Paano pa pinatunayan ng anghel na yung sinasalita niya kay Mary ay totoo, mga kapatid at mga kaibigan? Pagmasdan niyo po, pakinggan niyo po mabuti yung susunod na eksena. At narito, si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglihi rin naman ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. At ito ang ika-6 na buwan niya na dati tinatawag na baog. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Sige Mary, tingnan mo ngayon. Ganun po ang tali ng conversation Yung kamag-anak mo na sa Elizabeth, naglihi rin ng lalaki sa kanya. Pero dating baog yun. Mga kapatid at mga kaibigan, alam nyo ba, nung panahon na yun mga kapatid, yung kagulumihanan ni Mary, napalitan ito ng kagalakan. At sa sumusunod pong eksena mga kapatid at mga kaibigan, upang patuloy na ibigay sa katunayan, upang patuloy na mapatunayan ni Mary na yung sinasalita ng anghel, mga kapatid, ay tunay na galing sa Panginoong Diyos. Ganito po ang sumunod na eksena. At ng mga araw na ito'y nagtindig si Maria at nagmadaling napasalupay maburol sa isang bayan ng Juda. Amen po mga kapatid, dali-dali siyang pumunta upang saksihan yung sinabi ng anghel sa kanya. At ang nangyari po na sumunod at pumasok sa bahay ni Zacarias at bumati kay Elizabeth. Si Elizabeth po, yung kamag-anak ni Mary na sinabi ng anghel na ngayon ay ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. At nangyari, pagkarinig ni Elizabeth ng bati ni Maria, ay lumukso ang sanggol sa kanyang tiyan at napuspos si Elizabeth ng Espiritu Santo. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Nadinig lang po ni Elizabeth yung bati ni Maria. Lumukso na po sa galak yung sanggol po na nasa loob pa lamang po ng kanyang sinapupunan. Napakadakilang bagay mga kapatid na dapat nating alalahanin. Anong uri ng bati yung nagbuhat kay Maria na nagpalukso po nung sanggol na nasa loob ng sinapupunan ni Elizabeth? Mga kapatid at mga kaibigan, upang patuloy sa ating ipaunawa, alam nyo, nangyari kay Elizabeth ng mga sandaling yon at sumigaw siya ng malakas na tinig at sinabi, pinagpala ka sa mga babae, sabi ni Elizabeth dun kay Maria, at pinagpala ang bunga ng iyong tiyan. Bakit po, mga kapatid at mga kaibigan, paanong naunawaan ni Elizabeth yung kalagayan ni Maria noong panahon na yun? At ano't nangyari sa akin na ang ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin? Paanong nalaman po ni Elizabeth na yung na ina pala ng Panginoon yung pumaroon sa kanya? Mga kapatid, tingnan niyo po sa verse 44 po ng Lucas chapter 1, sapagkat ganito, pagdating sa akin, mga pakinig ng tinig ng iyong bati, nung batiin siya ni Mary, lumukso sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. So, nangangahulugan po na buo sa ating pagbubulay-bulay na nung sinabi ng anghel kay Mary na maglilihi ka, napatunayan po ni Mary sapagkat sinabi rin po ni Gabriel sa kanya na nagdadalang tao ang kanyang kamag-anak na si Elizabeth na ngayon ay ika-6 ng buwan. Na ngayon ika-6 na buwan. Nung puntahan niya, mga kapatid at mga kaibigan,
tumpak yung sinabi po nung anghel kay Maria. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. At yan naman po ang katunayan ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng Propeta Isaiah sa chapter 9 verse 6. Diyan po, nakalagay po sa screen ng inyong mga computer o ng inyong mga gadget, pinatunayan po ng Panginoong Diyos ang katuparan ng propesiya na sinalita niya sa pamamagitan ni Propeta Isaiah ng isang dalagang malinis ay magsisilang ng isang batang lalaki at ang pangalang itatawag sa kanya, ito nga mga kapatid at mga kaibigan, yung isisilang ni Mary ay mayroong isang dakila at banal na pangalan, Jesus. Yan po ang ating guro, ang ating Panginoong Diyos na tumatahan sa iglesia ng banal na bundok ng Zion. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya nga sa ating lahat, patuloy ang ating pagbati sa bawat isa sa atin. Kapayapaan ay sumating lahat sapagkat inihatid na sa atin ng ating Diyos Ama ang ating Panginoong Jesucristo upang tubusin na tayo bilang kanyang bayan sa ating mga kasalanan. Kaya nga, sa ating pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba, iisang Diyos lamang sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ang patuloy nating pagtataasan ng ating dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa kanyang dakong luklukan sa sangkalangitan. There is no God like thee. Patuloy nating ipahayag mga kaibigan. There is no God like thee. In heaven above or on earth beneath, who keepest covenant and mercy with thy servants that walk before thee. Tayo po ay saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo, kaya't patuloy natin ipaalala at ihiyaw sa buong sanlibutan kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli. Patuloy tayo mga galak na umawit mga kapatid. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli, ay gayon din tayong mabubuhay maguli.
Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong Patuloy tayong mga galak na magtaas ng ating pagpupuri at pagluwalhati sa Panginoong Diyos. Ang Diyos ang bumirang ng bayan. Patuloy nating ikagalak na ipahayag, mga kapatid. Ang Diyos ang umirang ng bayan, nakasakdalan ng kagandahan, at dito siya'y tatahan, magpakailan pa man, sapagkat kanyang ibig na dakong pahingahan. Inilagay niya ang haring pinagsasaligan sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon. Pinupuri siya at sinasamba. Inaawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tuhanan kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoong Diyos sa kanyang dakong lutuman sa sangkalangitan. Patuloy tayong magtaas ng dalangin sa ating Panginoong Diyos. Ama naming Diyos, Ama na puspos ng pag-ibig, puspos ng kaluwalhatian, puspos ng mga kagilagilalas ng mga gawa, nag-aalala kami, Panginoon, sapagkat kami bilang iyong bayan na hinirang ay patuloy mong ipinapaunawa sa amin ang lahat ng mga bagay na marapat naming tanggapin sa aming puso't isipan upang ang aming paglakad dito sa sanglibutang aming kinakaharap ay patuloy na maging ayon sa iyong dalisay at banal na katwiran. Amen. Salamat, Panginoon, nagagala kami sa pagkakahirap mo sa iyong mga lingkod na patuloy mong ginagamit na dalisay na kasangkapan upang mailathala sa buong sanlibutan ang iyong dakilang kalooban, ang kagandahang loob mo na nakatala sa aklat ng buhay na siyang sumasa aming lahat ngayon bilang mga mananampalataya mo na nilikha mo ngayon sa panahon ng katapusan ng sanlibutan. Amen. Salamat, Panginoon. Patuloy ni Ikaw ang magsalita sa puso at sa isipan namin upang ang liwanag, Panginoon, ay dumaloy sa buong nasasakupan ng sanlibutan upang dumating na sa kapanahunan na tatawagin mo ang aming mga kapatid at mga kaibigan na nangalat dito at sama-sama kami magtaas ng pagpupuri at pagluwalhati sa iyong dakong lukluban sa sangkalangitan. Amen. Purihin ka, Panginoon, ang lahat ng mga bagay ay patuloy namin nilalagak sa iyong banal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Kristo Jesus
aming tunay na Diyos at Panginoon naman, lubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi na Amen. 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 Tayo pong lahat ay muling panalangin. At taas-taasang iisang Diyos na aming pinaglilingkuran, ng Diyos ng aming mga ninuno, ng aming si Amang Abraham, Isaac at ni Jacob. Patuloy po naming hinihiling at hinihingi sa pamamagitan ni Kristo Jesus na bilang saksing tapat sa pagkabuhay na mag-uli, nagisingin mo na at buksan mo na ang diwa ng mga alaala sa pagkaunawa ng pananampalataya, ang lahat ng sino mang tatawagin at pipiliin mo upang tipunin mo na isang kahariang itinayo mo na ipinaghanda mo ng tahanan sa langit, na tatatakan mo ng katwiran ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na mag-uli ang sino mang tatawagin at kahabagan mo bawat isa. Amen. Ang lahat po ng ito ay sinasamo namin na may panggalang at pananampalataya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay at iisang Diyos na tagapagligtas. Amen. 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 Isang napakabuti at napakadakilang araw po ang aming ipinaabot na pagbati sa lahat ng mga nakakapanood, sa lahat ng mga nakakarinig ng channel ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Tayo pong lahat ay iniimbitahan upang makinig, unawain, paniwalaan, sapagkat ang panahon ng kawakasan sa muling pagparito ng ating tagapagligtas ay nagpapakita na ng napakaraming mga tanda sa langit, napakaraming mga tanda sa langit, sa lupa at sa lahat ng dako ng sulok ng panig ng silong ng mga langit. Amen po ba? Amen. Kaya po tayo iniimbitahan upang linisin na tayo sa paniniwala, sapagkat tayong lahat ay naalipin ng kasalanan ng paniniwala ng sanlibutan. Kaya ang Panginoong Jesucristo po ay isinugo upang tayo ay ihanda at linisin sa paniniwala. So ang layunin po ng Panginoong Jesucristo sa buong mundo, ipangaral ang kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na paniniwalaan natin. Ipapangaral yung katwiran na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Yan po yung katwiran ng ating tagapagligtas. Sang-ayon po ba tayo? Amen. Ang Panginoong Jesucristo po ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, na siya lang ang may kapangyarihan upang tubusin at iligtas tayo sa pagkakaalipin na sumpa ng kasalanan na sanlibutan. Naunawaan po ba natin yung layunin, yung mission na masusumpungan natin sa Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31. Amen. Natinig po ba natin yung introduction? Bago tayo magpuri at umawit at alayan natin ang napakadakilang awitin ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Siya po ang kompositor ng ating pag-aawitan. Amen. Hango sa kasaysayan ng hula ng mga banal na propeta at patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero, yung naririnig niyong inaawit ng mga tinawag at pinili at inihanda upang pagkalooban ng pangako ng buhay na walang hanggan. Mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. Sa kasaysayan po ng hula ng mga banal na propeta at patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero, ang inaawit ng mga nalalabing tagapagmana ng kanyang pangako. Amen. Ang kapumulan ng 144,000 na pinili at ninasa na tahanan magpakailan-kailan pa man ng ating iisang Diyos na tunay na si Jesucristo, na bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay niya magmuli. Naunawaan po ba natin na yung ipinangaral kanina nasa sinapupunan pa lang ni Elizabeth si Juan Bautista
lumuluhod na sa Panginoong Kristo doon sa sinapupunan ng dinadala ni Mary. Amen po ba? May hiwaga nang nakapaloob doon sa kasaysayan. Narinig natin, ipinahayag ngayon eh. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Ang pagkakakilanlan ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na channel ng Panginoong Kristo sa YouTube, meron pong hula ng mga banal na propeta na pinagsasaligan at mayroong pinagsasaligan patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero ang paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya unawain po natin mabuti, wala pong bayan dito, mga kapatid at kaibigan, na yung mga watchman servant hindi pinagtatayo ng building para doon tayo magpulong, kundi makikilala ng sino bang makakarinig at makakapanood ng channel ng Panginoong Kristo sa Iglesia ng Bundok ng Sayon, ang paghahayag ng kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating paniniwalaan. Wala pong bayad dito. Hindi po tayo pinagtatayo ng building. Makikilala siya sa kaliit-liitan hanggang sa kadakilaan ng sino bang may pandinig ay makinig at unawain po nating mabuti. Sangayon po ba tayo? Amen. Hindi na magtuturo yung kanyang kababayan sa kanyang kababayan na sasabihin, kilalanin mo ang Panginoon. Kundi maririnig na sino man yung kanyang tinig na ipapahayag sa social media, ang kasaysayan ng hula ng mga banal na propeta na sinaksihan at pinatutuhanan at pinagtibay ng mga banal na apostol ng Kordero ang katotohanan ng paniniwalaan natin. Na nangyari yung paniniwalaan natin. Sinaksihan ng mga banal na apostol ng Kordero ang pagkabuhay na maguli na paniniwalaan natin. Yan po yung daan at katotohanan patungo sa kinaroroonan ng ating tagapagligtas. Na sinabi niya, kung saan siya naroroon, doroon tayong lahat. Amen po ba? Bilang mga watchman servant, bilang mga faithful and wise servant, in the name of Jesus and the resurrection. Nakakawaan po ba natin? Ito pong si Juan Bautista, siya po ang ginamit ng Panginoon Diyos na saksihan na sa kanya bumaba ang kalapati. Anyong kalapati. Naunawaan po ba natin? Nakita ni Juan Bautista na anyong kalapati ang banal na Espiritu Santo na bumaba sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Kaya narinig ni Pedro, ni Apostol Santiago, ni Juan, ang tinig sa langit, na sabi ng tinig sa langit, siya ang kinalulugdang kong anak, siya ang inyong pakinggan. Amen. Amen po ba tayo ron? Amen. Napakadakilang huling panahon. Ito po yung kaarawan ng Panginoong Kristo. Ito yung natatanging kaarawan ng taon ng Panginoong Kristo. Ito yung Year of the Lord. Ito yung araw ng Sabat na katangi-tanging kaarawan ng Panginoong Kristo. Na ihahatid tayo ihahatid tayo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ano ho ba'y nakalagay sa aklat ng Hebreo chapter 11 verse 1? Ngayon, ang paniniwala ay siya kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Maliwanag po ba? Amen. Yun hong paniniwalaan natin, mayroong pinagsasaligan ng mga hula ng mga banal na propeta at may pinagsasaligan ng mga patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero. Balansyado po. Amen po ba? Amen. At yan po ang panukat ng ating pananampalataya, yung hula ng mga banal na propeta at yung patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kapatid at kaibigan, sandali lang, gusto mong makasama sa pag-iintay sa mga bagay na hindi nakikita. Unawain po natin mabuti para makatyak tayo, palakihin natin yung ating mga anak at yung mga apo natin sa daan ng katotohanan bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguling. Na kung saan naroon yung ating tagapagligtas, doroon tayong lahat. At merong talagang napakadakilang kapakinabangan itong paniniwala na ilalagak natin sa hula ng mga banal na propeta sa pangalan ni Kristo Jesus bilang saksing tapat ang paniniwala natin.
meron tayong kapanatagan sa mga bagay na hinihintay ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita, magaganap. Dahil ang sabi ng tagapagligtas, paparito siya. Ano ho pangalan ng kaharian na babalikan niya, na inihanda niya sa paniniwala? Meron ho bang pangalan yung bayan o yung kaharian niya na itinayo sa paniniwala, na hindi building ang ipinatatayo, kundi siya ang nagtayo ng kinasasarigan ng ating paniniwala, na may hula ng mga banal na propeta at may patotoo ng mga banal na apostol na kordero ang paniniwala ng kanyang banal na bayan, na tinawag niya na iglesia ng banal ng bundok ng Sayon, na ang pagkakakilanlan sa paniniwala ay mga saksin tapat sa pagkabuhay na maguli, nahayag ang Espiritu sa laman in the third day. Naunawaan po natin, mga kapatid at kaibigan. Amen. Unawain po natin at talagang magpakatatag tayo at magpakalalakit, magpakababae tayo ngayon. Dahil talaga napakarami ng mga kalamidad na ipinakikita sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Ipabuhay na natin itong naririnig natin sa social media na ipinapangaral na walang bayan. Amen po ba? Amen. Ito po ang maghahatid sa atin sa kaligtasan patungo sa buhay na walang hanggan bilang mga tagapagmana ng kanyang pangako. Ikabuhay natin itong katwiran ng patotoo. Ipaghihiyawan natin sa social media yung pananampalataya natin. Kung paano merong panahon ng kasinungalingan at mga kasuklam-suklam, meron din itinagdang panahon ng Panginoong Jesucristo, the day of Sabbath, year of the Lord. Eto ho, ang kaarawan ng taon ng Panginoong Jesucristo, nagtangi siya ng nalalabing araw ngayon, last days. Ipaghihiyawan sa social media yung may mga relasyon ng pananampalataya na saksi sa pagkabuhay niya magmuli. Amen po ba tayo ron? Amen. Amen. Sabi niya, lahat na sumampalataya sa kanya sa pagkabuhay niya magmuli, hindi tayo mapapahiyang lahat Sa muli niyang pagparito lahat ng nananatiling tapat na nabubuhay ng may pananampalataya kung mahayag siya sa alapape, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. Roma chapter 8 verse 29 up to 30. Sa pasimula pa lang, kilala na tayo ng ating Panginoong Jesucristo na kung mahayag siya mahayag din tayong katulad niya. Amen. Amen po ba? Amen. O, yan ang pananampalataya. Ano sabi doon sa Roma 8:29? Tayo yung bunga sa pagkapanganay na magiging katulad niya sa muli niyang pagparito Naunawaan po natin yung pagkakakilanlan ng paniniwala ng iglesia ng banal ng bundok ng Sayon, na mayroong hula ng mga banal na propeta at may patotoo ng mga banal na apostol ng kordero. Amen po ba? Amen. O, nakarelated sa atin yung Ephesians chapter 2 verse 20. At ang kuta ng banal na bayan ng Panginoon Diyos mayroong 12 apostol ng kordero na pinagsasaligan Amen po ba? Amen. Nakadignify na, ano? Amen po ba? At mapalad yung mga makakarinig at mabubuksan ng diwa ng alaala at pananampalataya na merong nagbubukas ng diwa ng paniniwala natin. Merong espiritu ng mga aliw. Ang Panginoong Jesucristo ang espiritu ng mga aliw na nagbubukas ng paniniwala natin. Siya ang espiritu ng mga aliw na isinugo sa sanlibutan. Siya ang espiritu ng katotohanan na isinugo sa madilim na dako ng panig ng mundong ito Naunawaan nyo yung sabi ng Panginoon I am the light of the world. Naunawaan nyo po yung liwanag na naririnig natin sa social media, na mayroong destination yung mga mananampalataya na magiging participants ng Panginoong Jesucristo, yung magiging partakers niya, yung magiging followers niya, yung magiging believers niya. Tinatatakan niya ng katwiran ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na magmuli. Iuukit sa puso at isusulat sa isip natin yung katwiran ng patotoo na saksi tayong lahat sa pagkabuhay niya magmuli. Hindi mawawalay sa labi natin at sa angkan at lahi natin at angkan natin yung patotoo ng katwiran ng ating tagapagligtas na sinabi ng ating tagapagligtas siya yung daan at katotohanan patungo sa langit. Naunawaan na po natin susi ng pananampalataya ng iglesia ng banal ng bundok ng Sayon. Nakilala na natin yung pintuan ng pananampalataya natin na pinasok natin at pinaniwalaan natin yung ating tagapagligtas.
Siya po yung pintuan sa langit. Napapasukan natin sa langit. Amen po ba? Amen. O, nakilala natin ngayon yung author ng pananampalataya natin na siya gumawa ng matuwid na pinaniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Naunawaan po ba natin yung iniintay natin, mga hindi natin nakikita, yung mangyayari sa atin? Na sinabi ng ating tagapagligtas na kumahayag na siya sa muli niyang pagparito sa alapaapi. Mahayag na yung mga kapatid nating may pananampalatayang nakatulog, nagigisingin niya at tayong nakatayo ay babaguhin niya sa isang kisap mata. Yung may kabulukang nakikita nyo sa akin at nakikita nyo sa inyong sarili, mapapalitan ng walang kabulukan. Ano magiging larawan nating lahat? Magiging katulad na tayo ng ating tagapagligtas, magiging espiritu na po tayo, magiging kalarawan niya na tayo, wala nang kabulukan. Amen po ba? Yan ang hiwagang magaganap sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon sa mga naghihintay at nagbabantay at nabubuhay ng may pananampalataya. Amen po ba? Amen. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Amen po ba? Amen. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya na may Diyos, na siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya paniniwala ang maghahatid sa atin sa kaligtasan at tagumpay na sanlibutan ito. Kaya po pinag-ihiyawan sa social media ito eh. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalak po na alalahanin natin, sariwain natin sa alaala natin at gunita ang pagkabuhay na maguli. Ipamuhay po natin ito upang siya yung mag-iingat sa atin sa madilim na sanlibutan. Amen po ba? Amen. Sa mga kalamidad na dumarating na hindi natin iniisip, ano? Dumarating na lang yun, nakakikilabot at nakasisindak na takot na magaganap sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Ito ho, ang kayamanan sa langit ay pinaiipon sa atin na mababaho natin patungo sa langit. Paniniwala at kapanatagan ng mga bagay na hinihintay natin na di natin nakikita. Amen po ba? Klaro po ba? Naunawaan po ba natin? Amen. Ibig sabihin yung paniniwalang ginawang expose ng Panginoong Kristo eh, may kapanatagan yung magiging followers ng Panginoong Kristo eh. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin yung presensya, yung essence. Yung essence ng Holy Spirit, yung essence ng karunungan ng ating tagapagligtas. Naunawaan po natin Amen. na binubula tayong maliwanag na gaya ng sikat ng araw sa katotohanan ng paniniwala nating lahat. Kaya maging aware tayo ngayon, nagkilusan na at lumitaw na ang maraming mga mandarayang mangangaral at mga kasuklam at mga sinungaling na mangangaral. Amen po ba? Amen. Ayan o, lumitaw na. Paligsahan na ng paniniwala ngayon ang pangangaral sa social media. Ngayon, ang bundok ng Sayon na nangangaral na walang bayad. Ang layunin ng Panginoon Diyos, isinunging bugtong na anak ang Diyos ay walang hanggang nag-alay ng pagmamahal sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Ayaw niya tayong mapahamak. Kaya iniimbitahan tayo, unawain natin, paniwalaan natin ditong naririnig nyo sa social media. Hindi na po namin ito pananagutan sa inyo dahil wala tayong magiging dahilan. Nangyari itong hula. Sinaksihan at pinatotohanan at pinagtibay ng mga banal na apostol ng Kordero ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na sa sino mang tinatawag at iniimbitahan na maglagak ng paniniwala, tayo po ang itinayo niyang kaharian o bayang banal na sarili niyang pag-aari na naghahayag ng katuwiran ng patotoo. Amen. Amen po ba? Iniuukit sa puso natin yan, sinusulat sa isip natin yan, naririnig natin yung tinig niya. Ipinapangaral ng taong katulad nyo. Amen po ba? At hindi nyo ako ma-i-issuehan dahil wala akong bayad itong pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan na ang hatid ay kapayapaan at kaligtasan ng kaluluwa ng mga pamilya natin. Amen po ba? Amen. Hindi na kami magkakaroon pa ng
pagkukulang sa mga nakakarinig, sapagkat ang sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, ang may pandinig ay makinig. Unawain po natin mabuti ito. Huwag niyo pong tatalikuran ito. At pakatandaan natin, nung isugoy buktong na anak, nung isinilang ni Maria, at the age of 30, nangaral na nag-evangelize ang Panginoon Kristo. Hanggang kamatayan, hindi niya tayo tinalikuran. Amen po ba? Amen. Kaya, binabalik na sa alaala natin yung gunita ng pananampalataya natin bawat isa. At inihahanda na tayo upang magkaroon tayo ng katiyakan sa kaligtasan at tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. At siya rin po ang nagbubukas ng pananampalataya natin bawat isa. Siya tumatawag sa atin, siya pumili sa atin, siya umampun sa atin, siya ang nahahabag sa dapat niyang kahabagan, siya ang naaawa sa dapat niyang kaawaan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin yung kalagayan ng pagkakakilanlan ng Iglesia ng Banal ng Bundok ng Sayon pagdating sa paniniwala. Nakadignify ang paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya yung paniniwala merong kapanatagan sa mga bagay na iniintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Tingnan nyo, tayo katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Tayo yung mga followers ng Panginoong Kristo na pinaghihiyawan natin sa social media yung ating pananampalataya na meron tayong matibay at matatag na relasyon sa ating tagapagligtas na nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay niya maguli. Nagpakilala siya. Nahayag siya. Kapatid, nahayag ba sa iyo ngayon yung katuwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas? Yan yung katuwiran, yan yung watawat ng Iglesia ng Bundok ng Sayon na ipinaghihiyawan sa social media. Yan yung katuwiran ng ating tagapagligtas, ang hukom ng mga hukom na tumubos sa atin sa pagkakaalipin ng walang kabuluhang lakad ng pananampalataya natin. Amen po ba? Amen. O sino may kapangyarihan para maghanda sa atin sa buhay na walang hanggan? Di ba isa lang ang pangalan sa silong ng mga langit na isinugo? Jesucristo, ang nagbibigay ng tunay na pangako ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Di ba siya ang napakadakilang author ng ating pananampalataya? Siya ang the greatest master builder ng Iglesia ng Bundok ng Sayon. Na bawat magiging followers ng Panginoong Kristo na magpapatotoo ipinaghanda niya na ng tahanan sa langit. Rehistrado na sa langit. Meron na tatanggaping award sa langit. Amen po ba? Amen. Ito yung MOA, yung covenant, yung banal na kasulatan. Ito itutuparin natin ngayon So napakadakila nung pananampalataya ngayon na siyang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ang lumalapit sa Panginoon Diyos naniniwalang may Diyos. Amen po ba? Amen. At kung walang pananampalataya, hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. O di, para malugod ang Panginoon Diyos, naririnig natin yung tinig na ipinapangaral, yung hula ng mga banal na propeta na nagsalita ang Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, sinaksihan at pinatunayan ng mga banal na apostol yung paniniwalaan natin ngayon nakalulugod sa Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Kinilala natin yung sinabi niya sa mga banal na propeta na isinugo niya yung buktong na anak upang pisanin niya yung kanyang banal na bayan na sariling pag-aari ng bunga sa pagkapanganay ng ating tagapagligtas sa pagdating sa pananampalataya. Ipinaghanda ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. Napakadakila po ng ibinigay sa ating kahayagan ng paniniwala ng ating iisang Diyos na tunay ng ating mga ninuno. Ni Father Abraham, the father of faith. Sarah is the mother of faith. And Isaac and Jacob. Yan po yung mga ninuno natin na itinuring na kaibigan ng Panginoon Diyos si Father Abraham nang siya tumalima nung ihain si Isaac. Magiging gaya ng bituin sa langit ang magiging lahi mo, Abraham. Ang sino mang sayo ay magpala ay aking pagpapalain. Ang sino mang sayo ay sumumpa ay aking susumpain. Amen po ba? Amen.
Kaya ang paniniwala ay unawain natin mabuti dahil talagang sa panahon ng katapusan, nagtangi ng nananabing araw ang Panginoong Kristo, that is the year of the Lord. Araw ng Sabat. Ito, mga born of God, mga new creature, bagong nilalang sa pagbabagong lahi. Nilalang tayo, na ayon sa wangis ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kaya meron hong banal na bayan na piniling sariling pag-aari ang Panginoon Diyos. Lahat ng sasaksi sa pagkabuhay na mag-uli, tayo yung nilalang nakawangis ng ating tagapagligtas na bunga sa pagkapanganay. Yan ho ang pagkakakilanlan ng Iglesia ng banal na bundok ng Sayon na iwinawagaywayang watawat o katwiran ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Pinaghihiyawan sa social media, on the air, in the seventh continent, all over the nations. Amen po ba tayo? Amen. O, may katiyakan tayong lahat eh. Kaya hindi nawawala ng kabuluhan yung lahat ng pinagtitiisan natin eh. Kaya magpakatatag tayo at magpakatibay. Yamang hindi nawawala ng kabuluhan ang lahat ng mga bagay na pinaniniwalaan natin. Na mayroon tayong kapanatagan sa mga bagay na hinihintay natin na matutupad sa atin lahat ngayon. Amen po ba? Amen. O, Iglesia ho, ng banal na bundok ng Sayon, na meron ng kapanatagan sa mga bagay na hinihintay natin na kung mahayag na yung ating tagapagligtas sa second coming of Jesus, magiging kalarawan niya na tayo dahil bunga tayo sa pagkapanganay ng ating tagapagligtas na nilalang tayong kawangis niya sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po. Nakagagalak po talagang ako ay galak na galak sa Panginoong Kristo eh. Hindi sa ating mga gawa, kundi iginawa tayo ng walang hanggang karakter na paniniwalaan natin upang tayo ay maging bunga sa pagkapanganay na nilalang niya sa paniniwala, nakawangis niya. Amen po ba? Amen. Yan ho ang napakasagrado at napakadakilang bagay na magaganap doon sa mga merong relasyon at merong pananampalataya at ikabubuhay natin yung katwiran ng patotoo ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom na pumili at tumawag sa atin na ginawa niya at ninasa na dakong tahanan yung puso't pag-iisip natin. Lumalabas sa labi natin yung katwiran ng patotoo na hayag sa social media yung paniniwala ng Iglesia ng bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Nakadignify ang paniniwala ng Iglesia ng bundok ng Sayon. Kaya nakagagalak umawit ng kung paano si Kristo nabuhay na maguli, gayon din tayo mabubuhay na maguli. Ang binubuhay na maguli sa atin ngayon, yung unawa natin sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya ang sabi dito, ngayon ang paniniwala ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Naunawaan po ba natin yung hinihintay natin na may kapanatagan tayo sa mga bagay na pinaniniwalaan natin na hindi natin nakikita na kung ano yung kanyang wangis o larawan, gayon ang magiging larawan natin? Amen po ba? Amen. Wow, nakagagalak yung hain ng pag-ibig ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas eh. Meron diretsyon yung lahat ng magiging bahagi ng kanyang katawan, bahagi ng kanyang templo, bahagi ng kanyang gusali, bahagi ng kanyang bukirin, na kung saan naroon yung ating tagapagligtas, doon tayong lahat. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung essence ng Holy Spirit? Meron tayong katiyakan. Meron tayong katiyakan sa ginaganap natin at tayo yung mga tagatupad. Hindi tagalimot. Amen po ba? Amen. Ano sabi? Ang taong ito ay pagpapalain ng Panginoon Diyos. Dito pa lang sa mundo, binibigyan na tayo ng katiyakan sa buhay na walang hanggan bilang mga tagapagmana ng kanyang pangako. May mga bagay na kapanatagan na pumapayapa sa puso't isip natin na yung mga bagay na iniintay natin matutupad at magaganap sa atin tayo mga tagatupad kung paano
Ipinakita ng Panginoon Diyos yung larawan ng ating tagapagligtas na espiritu, magiging espiritu rin tayong katulad niya. Kaya bunga tayo sa pagkapanganay. Nilalang tayong kawangis niya bilang panganay sa maraming magkakapatid. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo ang panganay na nilalang ng Panginoon Diyos. Tayo ang bunga ng panganay na nilalang ng Panginoon Diyos. Ano larawan ng mga naging bunga? Kung ang larawan ng panganay ay nahayag ng buhay yung maguli, di ba gayon din ang magiging larawan ng mga bunga sa pagkapanganay? Amen. Ang Panginoong Jesucristo po ang larawan ng Diyos na di nakikita. Naunawaan po ba natin yung kapanatagan ng mga bagay na iniintay natin, na pinaniniwalaan natin, na saksi tayo nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli na di natin nakikita na magaganap sa atin? Sa lahat ng napakaraming pinagtitiisan natin dito sa madilim na sanlibutan, may iniintay tayong darating sa atin na mga bagay na di natin nakikita, na tayo yung nabubuhay ng may pananampalataya na nagpapatotoo at ipinamumuhay natin yung katuwiran ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Tayo yung bunga sa pagkapanganay na nilalang niya, nakawangis niya, na kung mahayag na siya sa muli niyang pagparito, magiging katulad niya na tayo. Amen po ba kayo? Mga Amen. kapatid at mga kaibigan, gusto po ba natin maging good steward o maging watchman ng ating tagapagligtas at maghintay at magbantay sa muli niyang pagparito? Magpuyat po tayo. Kauhawan natin yung kabanalan. Kailanman, hanggang kamatayan, hanggang sa pagkabuhay niya magmuli, hindi niya tayo tinalikuran, hindi niya tayo iniwanan, hindi niya tayo pinabayaan. Kundi ngayon, nahahayagang walang hanggang kagandahang loob at kabutihang loob niya sa lahat ng mga tao all over the nation and the seven continent, sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Amen po ba? Amen. Nadinig niyo po ba yung panalangin ko kanina? Ang kataas-taasang Diyos Ama sa langit, na sa pangalan ni Jesucristo, siya lang po ang nagsalita sa mga banal na propeta na nagsugo sa buktong na anak. Siya po ang magbibigay ng katuparan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na bubuksan yung alaala ng paniniwala nating lahat ngayong panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Tanging siya lang po ang may kapamahalaan at kapangyarihan ng lahat ng mga bagay na gisingin tayo sa ilalim na sumpa ng kasalanan ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Liban doon, sino bang mga tao marunong sa buong sanlibutan, sa isang hamak at dukha po ininagay ang kapangyarihan at karunungan ng Panginoong Jesucristo na nahayag sa social media sa panahon ng katapusan. Amen po ba? Kaya iniimbitahan tayong lahat, maging followers tayo ng Panginoong Jesucristo sa pagkabuhay niya maguli. Maging participants po tayo ng Panginoong Jesucristo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Siya po ang isinugo upang pisanin yung kanyang banal na bayan. Siya po ang isinugo upang i-assembly niya na bunga sa pagkapanganay yung kanyang banal na bayan. Ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Ilan man ang tawagin niya sa seven continent all over the nation, transparent sa social media, through social media. Naririnig niyo ang tinig. Hindi na namin magiging dahilan nito. Amen po ba? Amen. Kaya huwag niyo pong sasadyain na talikuran ito. Hindi tayo tinalikuran ng Panginoong Jesucristo. Magbata tayo ng paglilingkod. Magtiis tayo ng paglilingkod. Magtiis tayo hanggang wakas sa pag-iintay sa muli niyang pagparito. Di malilit na karangalan ang ibibigay niya sa atin. Amen po ba tayo? Hindi malilit na karangalan. Buhay na walang hanggan. Magiging katulad na tayo ng mga anghel sa langit. Magiging katulad na tayo ng ating tagapagligtas na bunga tayo sa pagkapanganay. Yan ho ang mapagkakakilanlan sa Iglesia ng Bundok ng Sayon, ang paniniwala ng Iglesia ng Bundok ng Sayon. May katiyakan sa mga iniintay natin na di natin nakikita na mangyayari sa atin. Kaya pananampalataya. Amen po ba? Amen. Naunawaan na natin yung paniniwala. May kapanatagan ng mga bagay na iniintay natin na mangyayari sa atin, na mapapalitan tayo ng walang kabulukan, magiging katulad tayo ng ating tagapagligtas, magiging kawangis niya tayo. Pagdating sa Colossus chapter 3 verse
3 and 4. Kung mahayag ang Kristo sa kaalapaap, mahayag din tayong katulad niya. Naniniwala po ba kayo ron sa magaganap sa mga bagay na di natin nakikita na pinaniniwalaan natin? Kaya ang lumalapit sa Panginoon Diyos, naniniwalang may Diyos para upang maging nakalulugod tayong lahat. Amen po ba? Amen. Mahirap yung naglilingkod tayo, hindi natin alam yung direksyon patungo sa langit. Binigyan na nga tayo ng daan ng paniniwalaan eh. Dumiliko pa tayo ng ibang daan. Amen po ba? Amen. Hindi natin masisisi kasi maraming dumating na mga bulaang makakaral eh. Amen po ba? Amen. Huwag tayo maging strangers dito sa mundo na hindi gising sa paniniwala. Ginigising na tayo sa paniniwala. At hindi na po namin magiging dahilan nito na nagkulang kami sa inyo. Nakadignify na po yung the greatest commandment. Love your God and love your neighborhood. Eto na ho. Yung the greatest commandment, yung unang utos, ibigin natin ang Panginoon Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. Paniwalaan natin yung buktong na anak na ipinakilala at pinatunayan sa lahat ng mga tao sa maraming bansa sa buong mundo. Paniwalaan natin, magpatotoo tayo na binuhay siya maguli in the third day. Save tayong lahat. Amen po ba? Amen. O tayo kahariang itinayo pagdating sa paniniwala. Hindi naman tayo pinagtatayo ng building, kundi madidinig natin yung tinig niya na ipapangaral at siya tatawag ng mga ngaral na sisertipikahan niya. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin yung tunay na sa Diyos na nangangaral, sertipikado ng Panginoong Kristo, binigyan ng authority, binigyan ng anointing of the Holy Spirit, may hula ng mga banal na propeta ay pagpapahayag ng katotohanan sa social media, at mayroong pinagsasaligan ng mga banal na apostol ng Kordero ang ipinapahayag ng katotohanan sa social media, at may katiyakan yung makakarinig at magiging followers ng Panginoong Kristo at magiging participants ng Panginoong Kristo, binibigyan ng katiyakan sa pag-iintay sa muli niyang pagparito na datnan tayong nabubuhay tayo ng may pananampalataya, na bahagi tayo ng body of Christ, bahagi tayo ng katawan ng Panginoong Kristo, na meron tayong mga tatak ng binhi ng patotoo sa puso't isip, hindi nawawalay sa labi, hayag on the air sa social media, on the air, hayag na hayag in the 7th continent, all over the nations. Walang bayad. Naunawaan po natin, mga kapatid at kaibigan. Amen. Ito ho, ang deklarasyon ng paniniwala ng Iglesia ng Bundok ng Sayon. Kaya ano man yung kinakaharap natin lagi tayong lumakad at mabuhay ng may pananampalataya. Amen po ba? Amen. At lahat naman ng nangyari sa kasaysayan, ginawang pinatotohanan ng Panginoong Kristo, napagtagumpayan niya ang lahat ng kalungkutan, lahat ng kapigatian, lahat ng kahirapan. O di gayon din tayo mga followers ng Panginoong Kristo, mapagtatagumpayan din natin lahat yan. Amen po ba? Amen. Huwag tayong magala kung tinatapakan man natin ang mga kamandag na mga hayop dito sa lupa. Kundi magala tayo na ang pangalan natin ay nakatala na sa langit. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagala po na ikabuhay natin itong naririnig natin sa social media. At dito lang po tayo bibigyan ng katiyakan ng matagumpay na pamumuhay natin sa katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Naunawaan natin yung mapagkakakilanlan ng paniniwala sa Iglesia ng Bundok ng Sayon na tunay na nakalulugod sa Panginoon Diyos. Mga saksit nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Kaya ang lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ni Jesus at magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Amen po ba? Amen. Mga saksi sa pagkabuhay na magmuli. Yun pong mga mayroong relasyon na pinisan sa paniniwala, naghahayag ng patotoo sa social media. Amen po ba? At maraming mga bansay sa bundok na Sayon pinapupuntang lahat upang maniwala at magkaroon ng katiyakan sa paniniwala na save tayo sa kaligtasan at tagapagmana tayo ng pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen.
Babasahin ko po itong sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo na kapatid natin sa pananampalataya. Ang sabi dito sa 2 Timothy chapter 2, verse 8, alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay sa binhi ni David ayon sa aking ebanghelyo. Ano po ang sulat? Eto ho, naka-record na si Brother Timothy sa langit eh. Recorded pa sa banal na kasulatan eh. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin yung sulat ni Apostol Pablo kay kapatid na Timoteo na saksi sa pagkabuhay na maguli na nagpapatotoo. Eh, mangangaral din ho ito. Si kapatid na Timoteo. Ano sabi dito pagdating sa verse 15? Pagsipkapan niyong humarap na subok sa Diyos. Manggagawang walang anumang ikinahihiya. Na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Naunawaan po natin, mga kapatid at kaibigan, sa mga listeners po ng Panginoong Jesucristo. Naunawaan po natin, alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay sa binhi ni David ayon sa aking ebanghelyo. Eto ho, ang sulat ni Apostol Pablo kay kapatid na Timoteo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Alalahanin sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay sa binhi ni David ayon sa aking ebanghelyo. Naunawaan na po natin. Amen. Kaya po nagdeklara ang mga banal na apostol ng ating tagapagligtas na kaming lahat ay saksi sa pagkabuhay na maguli. Sabi po ng mga banal na apostol ng ating tagapagligtas eh. Amen po ba? Amen. Eh sino tayo ngayon para hindi tayo sumunod doon sa paniniwala ng mga banal na apostol? Eh nasulat yung pangalan nila rito sa banal na kasulatan. Sila yung mga saksi ng mga ninuno nating mga banal na propeta na kinausap ng Panginoon Diyos. Sila sumaksi sa katuparan ng hula. Amen. Nasulat yung katuparan na sinaksihan nila. Amen po ba? Amen. Napakalinaw na ibinibigay sa atin ng kahayagan ng katotohanan upang makatiyak tayo sa kaligtasan nating lahat. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang kinahihiya na gumagamit na matuwid na salita ng katotohanan. Naunawaan po natin yung isinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo na gumagamit ng salita ng katotohanan. Si Timoteo, na kapatid natin sa pananampalataya. Nasabi siya kanya sa sulat ni Apostol Pablo, pagsikapan mo humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang kinahihiya na gumagamit na matuwid na salita ng katotohanan. Ang linaw po ng pagiging saksi ni kapatid na Timoteo sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Ito, nakaharap ako sa harapan ng 7 kontinente sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Ito, pagsikapan mo humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid na salita ng katotohanan. Alino ba matuwid na salita ng katotohanan ginamit ko? Yung katwiran ng ating tagapagligtas, yung patotoo na siya binuhay na maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Yan po yung katotohanan na matuwid na inihahayag ko sa social media na pakikinabangan natin lahat. Kaya nga po, huwag niyo tatanggihan yung naririnig niyo sa social media. Wala pong bayad dito at hindi na namin dito pananagutan. At tayong nakakarinig ngayon, ang mananagot dito dahil nangyari po itong naririnig niyo sa social media na pinapahayag na walang bayan. Amen po ba? Amen. Ikabuhay na po natin ito. Mag-intay na tayong pare-parehas, nadatnan tayong mga faithful and wise servant, mga watchman servant, mga nag-iintay sa muli niyang pagparito. Huwag yung pagka may dumarating na kalamidad saka tayo tawag ng tawag. Amen po ba? Amen. I-apply na natin, nakita na sa buhay natin na may gawa yung paniniwala natin, ang ginawa ng Panginoong Jesucristo yung i-apply natin may gawang paniniwala. Amen po ba? Amen. Dahil talagang si Satanas umaatungal araw at gabi, naghahanap siya ng masisila.
dahil malapit na siyang hatulan at ang kordero ay mag-ahari na sa banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Naunawaan po ba natin na napakatuwid ng pangangaral na walang anumang ikinahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan? Amen po ba? Amen. Pagdating sa verse 19 na 2 Timothy, gayon may ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili sa may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga sa Kanya at lumalayo sa kalikuan ng bawat isa na sumasambitla sa pangalan ng Panginoon. Maraming sisira sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Kakalat na gaya ng gangrena na sa mga ito si Himeneo at si Piliteo na ang mga taong tungkol sa katotohanan ay mga nangasinsay na sinasabing ang pagkabuhay na maguli ay nakaraan na at ginugulo ang paniniwala ng iba. Gayon ang may matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatiling may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon Diyos ang mga sa Kanya at lumalayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla sa pangalan ng Panginoon. Nakita niyo yung mga banal na itinatnag tagapagbana, umiiwas dun sa mga sumisira ng katuwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kaya pagsikapan natin humarap na subok sa Diyos, manggagawa, walang anumang kinahihiya na gumagamit na matuwid na salita ng katotohanan. Ito, naka-on the air, dukha lang yung nakikita nyo sa social media, naka-on the air eh. Ginamit na vlogger ng Panginoong Jesucristo na ihayag yung kapangyarihan ng karunungan ng Ebanghelyo sa buong mundo na ang daladalay kaligtasan at katiyaan ng ating pananampalataya na kung siya paparito na may katiyakan ng bawat isa na kung mahayag siya sa alapaapi, mahayag din yung mga kapatid natin nakatulog at namahinga ng may pananampalataya. At tayo naman may pananampalataya babaguhin sa isang kisap mata. Kung ano yung larawan ng bunga sa pagkapanganay, kung ano yung larawan ng panganay, gayon din ang magiging larawan ng bunga ng panganay. O ano magiging wangis natin lahat? Magiging katulad niya tayo. Ibig sabihin, magiging espiritu rin tayong kalarawan niya dahil tayo ay bunga sa pagkapanganay. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung tatangkapin natin na yung buhay na walang hanggan na magiging kawangis tayo ng ating tagapagligtas sa pag-iintay natin at pagbabantay sa muli niyang pagparito na daratan tayo nananatiling tapat sa paniniwala. Kaya ano po sabi doon sa 1558 ni Apostol Santiago sa liham niya sa mga taga-Corinto na mga kapatid natin na mga saksi rin sa pagkabuhay na magmuli. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo, magpakatibay kayo, yamang hindi nawawala ng kabuluhan ng inyong pagtitiis at pagpapakahirap sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil kung mahayag na yung ating tagapagligtas, hindi malilim na karangalan yung darating na gantimpala sa atin sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kaya ako'y nagagalak sa kabila ng maraming hilahil at pasanin sa mundo. Pagdating ng kaarawan ng taon ng Panginoong Jesucristo, nagagalak ako, ipaghiyawan sa social media yung walang hanggang kabutihan at kagandaang loob niya upang pakinabangan ito ng mga gigisingin sa paniniwala at bibigyan ng katiyakan sa buhay na walang hanggan na tagapagbana ng kanyang pangako na tinawag niya na iglesia ng bundok ng Sayon yung magiging bahagi ng kanyang kaharian at magiging bahagi ng kanyang katawan. Amen po ba? Amen. O yan ang ipinakikilala sa buong mundo. Ang iglesia ng Panginoong Jesucristo, ang banal ng bundok ng Sayon, nakilala niya yung paniniwala, nakadignify na. Specific, nakadefine na ang paniniwala nating lahat. Kaya ang bilin ni Apostol Pablo kay Timothy pagdating to sa 2 Timothy chapter 2 verse 23, ngunit tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng pagtatalo, ng mga pagtatalo. Ngunit tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo at ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat ng sapat na
makapagturo at matiisin, na sawaying may kamuan ang mga nagsisisalangsang, baka sakaling sila ay pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaalam ng katotohanan, at sila ay makawala sa silo ng dyablo na bumihag sa kanila ayon sa kanyang kalooban. Amen po ba tayo ron? Amen. Nakakapi po ba natin? Naunawaan po ba natin? Ito yung bilin, no? Doon sa mga itinagdag, tagapagmana ng pangako na nakatala na sa langit ang iglesia ng bundok ng Zion, eh. Ngunit tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo at ang mga alipin ng Panginoon ay hindi nararapat makipagtalo, kundi maamo sa lahat ng sapat na makapagturo, matiisin, na sawaying may kaamuan ng mga nagsisisalansang, baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa kaalaman ng katotohanan, at sila'y makawala sa silo ng dyablo na bumihag sa kanila ayon sa kanilang ayon sa kanyang kalooban. Ito ho, naririnig niyo yung mabuting balita ng Ebanghelyo. Makakalaya tayo doon sa bumihag ng kasalanan ng sanlibutan. Amen po ba? Makakalaya tayo sa pagsalansang, sa pagsuway. Kaya napakatibay at napakatatag na pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon Diyos na Panginoon Diyos Ama, ng ating Panginoon Jesucristo, ang katotohanan ng paniniwalaan natin, pamumuhay natin. Kaya nga, hanggang kamatayan, hindi niya tayo tinalikuran. Amen po ba? Amen. Kaya naman sa lahat ng mga nakakarinig, pagsumikapan natin, Amen. na humarap, na subok sa Diyos. Manggagawang walang anumang ikinahihiya na gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan. Amen. Aharap tayo sa Panginoon Diyos. Manggagawang walang anumang ikinahihiya. Amen po ba? Amen. Ako po yung galak na galak, mga kapatid at kaibigan. Galak na galak ako sa ating tagapagligtas na si Jesucristo. Manggagawang walang ikinahihiya, na harap, na subok. Pagsikapan mong humarap, na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikinahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Naunawaan natin yung matuwid na salita ng katotohanan na saksi sa pagkabuhay ng mga yung itinayong nangangaral sa social media. Amen po ba? Amen. At yung talagang mga iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo na sineseryohan ng patotoo sa puso't isip, eh. Hindi nakikipagtalo. Amen po ba? Amen. Kundi nagbabahagi ng pag-ibig sa kapwa-tao all over the nation in the 7th continent. Woo! Hallelujah! Amang Diyos na makapangyarihan na lumalang ng langit at lupa, saan ka man naroroon sa dako ng panig ng sulok na madilim ng sanlibutan ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas, ikaw ang aming papupurihan at luluwalhating nagdadakilain magpakailan-kailan paman bilang saksing tapat sa pagkabuhay na magulit. Sang-ayon kayo ron, mga kapatid at kaibigan, na mga magbabantay sa muling pagparito ng ating tagapagligtas. Amen. Amen. Alam nyo, ito yung kagalakan ng mga itinakda, eh. Ipinaghihiyawan yung pagpapasalamat sa Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli, eh. Haharap na subok at matibay sa harapan ng Diyos Ama sa langit. Dinadakila natin siya, pinapupurihan natin siya sa daong madilim na sanlibutan ito, sa kabila ng kapighatian. Sang-ayon kayo ron? Amen. Amen. Yung mga itinakdang tagapagmana ng pangako, nasa gitna ng kapighatian at kabagabagan po, eh. Hindi naman sa magandang pamumuhay, eh. Amen po ba tayo dyan? Amen. Amen. Ariin natin basura yung mga bagay na nakikita natin na malapitan. Hindi natin madadala sa langit yan. Mga mabubulok at masisira lang po yan. Nakikita niyo yung nangyayari mga kalamidad sa iba't ibang bahagi ng mga bansa. Oras na lang po ang nalalabi natin dito sa mundo.
Pakilala na natin yung paniniwala natin may gawa. Magpatotoo na po tayo. Paghiyawan na natin sa social media yung paniniwala na may gawa na nagpapatotoo tayo na binuhay na mag-uli yung ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Ano sinabi? Pagsikapan mong humarap, nasubok sa Diyos, manggagawa na walang anumang ikinahihiya na gumagamit na matuwid na salita ng katotohanan. Wow, nakagagalak po. Amen po ba? Amen. Gusto niyo po bang makasama? Come and follow. Hintayin natin yung pagparito ng ating tagapagligtas. Pagka dumating siya, tinanong tayo, balansyado yung paniniwala natin natin. Susukatin ang paniniwala ng mananampalataya at di mananampalataya. Alino ang gagamitin panukat? Yung katwiran ng pagkabuhay na maguli kung ipinamuhay ba natin yung patotoo. Amen po ba? Katulan ng buong mundo ng katwiran ng pagkabuhay na maguli. Book of Acts chapter 17 verse 31. Sang-ayon po ba tayo? Amen. Kung meron pa tayong natitirang pagpapakumbaba, eto, dito na lang tayo magpakumbaba sa naririnig yung nahahayag sa social media yung katotohanan. Amen po ba? Kung may natitira pa tayong takot sa Panginoon Diyos, itiwala na natin sa Panginoon Jesucristo yung paniniwala natin dahil siya lang ang magbibigay ng crown na walang hanggan sa atin. Tayo ang iginawa niya ng MOA, ng Spiritual Memorandum of Agreement na tagapagmana ng kanyang pangako na sa pagparito niya, tatanggapin natin yung crown na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Nagaganap po na talagang inire-remind sa atin yung paniniwala na magpakailan-kailan pa man na kung saan siya naroroon, doon tayong lahat. Kaya ito ho yung foundation ng ating Redeemer, yung ating Savior na pinaghihiyawan ko sa social media tuwing darating yung natatanging kaarawan ng ating tagapagligtas. Ito yung ipinaghihiyawan ko at ito yung patuloy kong idinadalangin sa Panginoong Jesucristo na magising na yung mga natutulong sa paniniwala at magkaroon na ng katiyakan na tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Malapit na po ako magwakas, mga kapatid at mga kaibigan. Pakaunawain po natin yung naririnig natin na inihahayag sa social media na ang pangikinabangan natin dito ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ang sabi po sa 1 John chapter 2, verse 27, iginawa na tayo ng walang hanggang karakter na paniniwalaan natin yung katwiran ng ating tagapagligtas. Magpatotoo na tayo sa pagkabuhay na maguli at huwag na tayong paakit pa o padaya pa sa mga lilitaw na gagamit ng pangalan niya at dadayain ang mga pusong walang malay. Amen po ba? Amen. Iisa po ang pangalan ng ating tagapagligtas na ibinigay sa silong ng mga langit na sa kanya lang natin tatanggapin ang katiyakan at matagumpay na pamumuhay pagdating sa paniniwala. Siya yung nagseselo sa puso't isip natin. Huwag tayong pasila sa mga nangangaral sa sanlibutan ito. Amen po ba? Iginawa na tayo ng karakter na walang hanggan. Iginawa tayo ng katwiran na paniniwalaan natin. Huwag ikinahihiya, kundi gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan na saksi sa pagkabuhay na maguli. Haharap po tayong lahat na subok sa ating Panginoon Diyos dahil siya ang gumawa ng walang hanggang karakter na dyan ang gagaling yung pagpupuri ng mga banal na umaawit ng mga bagong awitin na pinag-aharian ng Kordero magpakailan-kailan pa man ang iglesia ng bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Mag-ahari sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo. Ano po, sulat kayo? Ano po paalala sa atin ang Apostol Pedro? Inilagay ang banal na kasulatan sa iglesia ng bundok ng Sayon, ang maniwala ay hindi mapapaya hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. At tayo ang bansang banal na pinili, na ninasa niya, na itinayo niya magpakailan-kailan pa man ang naghahayag ng karangalang walang hanggan na ginawa niya na pinaniniwalaan natin na nagpapatotoo tayo. Inihahayag na natin sa madilim na dakong ito upang maliwanagan na ng katotohanan ang madilim na dako at makalaya ng lahat ang mga naalipin ng kasalanan ng madilim na dakong ito ng mundo. Amen po ba?
Amen. Upang sa pagparito niya, magkaroon na tayong lahat ng pag-asa at katiyakan na yung sinabi niya na kumahayag na sa alapaapi, makikita natin siya ng mukhaan at magiging katulad niya na tayo, magiging bunga niya na tayo sa pagkapanganay. Kumahayag na siyang espiritu, magiging espiritu na rin tayo magkakapatid. Amen po ba? Amen. Pupunta na po ako sa bisyo. Naunawaan po ba natin yung sulat ni Apostol Pedro na saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas? Ano ho ang paniniwala ni Apostol Pedro? Na sinabi sa kanya, pakainin ng mga tupa ng Panginoong Jesucristo. Ano ho ang pinakain ni Apostol Pedro? Nanakain ko ngayon. Saksi ko sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Yan yung pinakaral ni Apostol Pedro, ni Apostol Pablo na nakaukit sa puso at nakasulat sa isip ko. Hindi nawawala sa labi ko at sa lahi ko at angkang ko. Amen po ba? Amen. Binigyan tayo ng katiyakan at pag-asa sa muling niyang pagparito na kung mahayag na siya, mahayag na rin tayong katulad niya o kalarawan niya. Ano po ang sabi? Inilagay sa banal na buntukan, banal na kasulatan. Kaya pagka nagpupuri tayo ng mga bagong awitin, ang Panginoong Jesucristo po ang kompositor ng inaawit natin, kaya tayo maawit. Nagpapasalamat tayo dahil tinubos na tayo sa ilalim na sumpa ng kasalanan ng sanlibutan. At ngayon ay nagsisipag-sisi na tayo at tayo ay naghahain ng mga papuri, ng mga bagong awitin na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli, gayon din tayo mabubuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Hanggang sa muli niyang pagparito, ang iglesia ng banal na bundok ng Zion, ang paniniwala ko po ay magniningning sa karangalan at kandakilaan at maraming labi pag-uusapan ang iglesia ng bundok ng Zion, dahil ang iglesia ng bundok ng Zion patented. Yan lang po ang nakatala sa langit na iglesia ng banal ng bundok ng Zion, nakalipunan ng mga mananampalataya na followers ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba tayo ron? Amen. Ano po sabi doon sa Revelation chapter 22 verse 7? Diyan na po ako magwawakas, mga kapatid at mga kaibigan. Pakaunawain po natin mabuti, pakaingatan natin yung naririnig natin sa social media. Dahil yung salitang narinig nyo na nahayag, yan po yung katwiran ng patotoo na maghahatid sa atin sa langit na kung saan naroon yung ating tagapagligtas, doon tayong lahat. Amen po ba? Ano po sabi? Mapalad ang nakikinig o tumutupad o gumaganap ng salita ng hula ng aklat na ito. Amen po ba? Copy po ba? Amen. Mapalad ang tumutupad ng aklat ng hula na ito. Naunawaan po natin yung merong application yung paniniwala. Meron tayong patotoo na pinaniniwalaan. Ano sabi ng ating tagapagligtas na nag-imbita sa atin ngayon? Ako'y madaling paparito, sabi ng Panginoon. Amen po tayo, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. So ako po ay nagpapasalamat sa mga nakarinig at mga listeners ng Panginoong Jesucristo na magiging bahagi ng Body of Christ. Kapayapaan po ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Tayo po ay maghintay at magbantay at magtiis hanggang wakas ng may pananampalataya at ikabuhay natin ang pananampalataya na nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli upang tayo ay maghintay na ng may katiyakan na sa muli niyang pagparito ay sa isang kisap matay magiging katulad niya tayo. To all people of Zion and listeners and partakers, in the name of Jesus in the resurrection, God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus in the resurrection. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sa atin ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, nang salitain ng Panginoon sa pamamagitan ng mga banal na propeta na siya'y luluwalhatiin sa isang bansa na ang mga bansang ito'y hinahati ng pulo ng mga dagat. Narito tayo ngayon sa bansa ng Pilipinas at sama-sama nating niluluwalhati ang ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya patuloy tayong magpasalamat, mga kapatid at mga kaibigan. Oh, thank you God, oh, thank you Lord.
Patuloy nating awitin ng may buong kagalakan, mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Patuloy nating papurihan, pasalamatan, dakilain at sambahin ang ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating mga dalangin. Dakilang Diyos Ama, ang Diyos ng kapayapaan ng bawat, ang Diyos na kailan may hindi nagkukulang, ang Diyos na nag-iingat ng kanyang pakikipagtipan sa kanyang bayan, ang nag-iisang Diyos na tunay na nahayag sa amin sa pamamagitan ng pagkabuhay na mabilib ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos na tunay na tapat sa iyong pakikipagtipan sa iyong bayan. Kung gayon kami naman ay iyong bayan, tunay nga, Panginoon, na nagagalak ang aming mga puso at patuloy ng aming mga pag-iisip ay pinagdiliwanag mo sa pamamagitan ng mga bagay na nakatala sa aklat ng buhay na patuloy mong ipinapaunawa sa aming lahat na mga nananahan sa sanlibutan. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos na puspos ng payo at paalala ng mga tagubingin na siyang nagsisilbing gabay ng bawat isa sa amin upang magsilakad kami ng matuwid sa iyong harapan. Sapagkat bilang bayan na kagalang-galang sa paningin mo, ito ang buhay na walang hanggan. Ito ang pananampalataya sa mga bagay na ginawa mo upang ang aming mga lakad ay tunay nga, Panginoon, na kilalanin mo sa iyong dakong lugtuman sa sangkalangitan. Amen. Salamat, Panginoon, sa mabuting balita na patuloy namin pinagsasalusaluhan na ito ang nagbibigay sa amin ng kalakasan upang patuloy kaming mga kawal mo na mga matitibay na naninindigan sa iyong katwiran sa patotoo na nahayag sa aming puso at sa aming mga isipan. Salamat, Panginoon, ang lahat ng pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan ay patuloy naming pinagpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na tagapagligtas. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi na Amen. 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 Thank you, Lord.